na pangungunahan po ng ating mahal na Kura Paroko, Father Pete Sityon. Mahalin natin ang ating Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi naman po. Ang lahat ay anak ng Diyos Ama. Ang lahat ay higit at mataas para sa Kanya. Kaya upang tanggapin natin ang biyaya ng banal na misang ito, magpakumbaba po muna tayo. Gawing maliit ang sarili. Aminin at ating pagsisihan ang mga nagkakasalanan. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo po ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan. At patatagin mo po kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga itinuro ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ng ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo.
Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ng ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Panginoon, ang tutong butihin. Magsitayo pong lahat. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal, salamat po. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong banal, salamat po. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Isayo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino man ang magpawalang bahala at halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa, magandang gabi po sa inyo lahat. Kaya po, konting good evening. May kinikilingan at meron palang mga tao na higit kaysa sa iba sa kaharian ng Diyos. May mga taong higit sa kaharian ng Diyos. Kung may higit, mayroong. Kung may mataas, mayroong mababa. Tama o mali? Tama. Kasi sabi ng Ebanghelyo, saan ba? Tanda na ako. Saan ba? Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-liit ang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa o pinakamaliit sa kaharian ng Diyos.
At sino naman daw po ang tumutupad at nagtuturo nito sa mga kautusan ng Diyos? Siya ang higit sa kaharian ng Diyos. Kaya tama po ang sinabi nyo, sa kaharian ng Diyos may mataas, may maliit, may mahigit o may mababa. Meron. Mga kapatid, baka naman sabihin nating ganyan pala sa langit. May mataas, may mababa, may higit, no? May maliit. Isa lang po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo dito. At kuhanin natin sa dalawang mukha ng ating pagbasa. Una, kahit pa higit ang iba, hindi po ibig sabihin na porke ang iba ay maliit, ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Nabring sabihan na porke sinabi ng ating matas, yung mga tumutupad sa kanyang kautusan, sila daw po yung higit, hindi ibig sabihin at hindi po sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang mga maliliit, na ang mga mabababa ay sa impyerno. Ang sabi po niya, malinaw, sa ating banal na pagbasa, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Nasaan daw po mga mabababa? Nasa kaharian ng Diyos. Nasa labas po, nasa loob ng kaharian? Nasa loob. Ito po ang marapat lamang na tingin ko, bigyan po natin ng pansin. Kahit pahigit ang iba, hindi ibig sabihin na mayroong taong hindi makapapasok dito. Mataas o maliit man, kauuwian ay sa kanyang kaharian. Amen? Ito po malinaw na sinasabi. Dito po sa lupa, halimbawa, may anak kayo, may kapatid tayo. Ako meron eh. Kapag ang anak o ang kapatid natin ay siraulo, tinatanggap po ba natin siya sa kabila ng pagkasiraulo niya o hindi? Malakas po. Malakas. Kaya pala tinatanggap niyo ako. Kung kapatid sa pananampalataya ang pinag-uusapan. Higitan po natin, siyempre anak mo yan, hindi mo naman ano tawag dito? Hindi mo augse. Daya, may anak mo siya. Kung kapatid siya sa pananampalataya na nagkasala, halimbawa, gawin po natin konkreto, ako, nagkasala ako, pari ako. Tatanggapin niyo pa ba ako o hindi na? Kita niyo po, ako rin. Kung hindi, ngayon ko tanggapan, sesela na kayo. Biro lang. Mapin, totoo. Kahit kasama mo pa sa trabaho yan, kahit hindi mo kamag-anak yan, kapatid sa pananampalataya yan, tinatanggap din natin. Na nagsasabing, ang Diyos ang mapakaya, ang hindi tatanggap. Amen? Kaya, sa tingin ko po, sa akin lang, no, hindi siguro dapat sabihin at hindi po dapat ituro ng mga Iglesia ni Cristo na sila lang ang maliligtas. Sila lang daw po. Hindi nila tayo itinuturing na kapatid. Nag-iisang sekta o relihiyon na ayaw lahat, no? May ekumenismong tinatawag na pinangunahan ni Papa Santo Juan Paulo II. Walang relihiyon. Ang mahalaga, tanggapin, mahalin bilang kapatid. At ang pagtanggap sa mga ito ay pagtanggap na rin po sa Kanya bilang ating tunay na Ama. Yeah.
Hindi ko po nilalait, hindi ko minamaliit. Pero ayon lang po sa ating banal na pagbasa, lahat. Ano ngayon kung sila ang nasa itaas? Hindi baling tayo nasa ibaba. Ang mahalaga, sa langit, sama-sama. Kaya nga po, sa langit, kahit na siguro tagahugas lang ako ng puwit doon, pwede na. Ibig sabihin, kahit na maliit. Ano po yung pangalawa, bakit ko nasabi ito? Bakit po natin masasabing gano'n? Sabi po ng Panginoong Jesucristo, sino raw yung higit? Yung ginagawa, tinutupad yung batas at itinuturo. Sa iba pananalita, itinuturo po ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ang kausap po kasi ng ating Panginoong Jesucristo ay ang kanyang mga alagad. Itinuro po sa kanila na huwag nilang gayahin ang mga pariseo at mga eskriba na turo ng turo. Di naman sila may tuturing na tunay na guro. Ang pagtuturo po, asan ang gwapo, asan ang maganda, yan, turo mo. It simply means it points out to a particular object, to a particular person, and a particular reality. Ang pagsasabuhay po pala sa kautusan ng Diyos ay pagturo sa isang bagay, tao, at realidad. Kung meron man pong taong nabuhay dito sa mundo na totoong nagturo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa ay wala nang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Itinuro niya ang isang katotohanan. Pakinggan niyo po ito. Ano po yung katotohanan na yun? Katotohanan sa isang Diyos Amang makapangyarihang magmahal na higit na nililingap niya at lilingapin pa niya ang mga wala, ang mga nahuhuli, ang mga naliligaw. O yung tinatawag po nating the least, the last, and the lost. The least, the last, and the lost. Hindi po ba't sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, itinuro niya at isinabuhay niya, sino man daw po ang nasa unahan ay mahuhuli. At sino naman daw po ang nahuhuli ay mauuna. Ano pong ibig sabihin nito? The least, the last, and the lost, mauuna yung mga nasa huli. Sa sinabi at itinuro niyang higit sa kaharian ng langit, ang mga gumagawa at nagtuturo ng kautusan ng kanyang Diyos Ama, tama po yun, ay totoo. Gayun din naman po sa pagsasabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa kalooban ng Diyos Ama, na ang mga makasalanan ay higit niyang nililingap. Ito ay nangangahulugan po lamang na kahit ikay maliit o mababa, para sa Diyos Ama, ang lahat ay mahal niya. Ang lahat ay mataas. Walang mababa. Katsi po kung tutuusin. Ang galing po ng Panginoong Hesus. Nakakabilib. Nakakabilib ang ibig ko sabihin. Kung kukuhanin nga naman natin yung sinabi niya sa unang parte ng Ebanghelyo na may nahigit ang mga taong tumutupad at nagtuturo sa kautusan kaysa sa mga taong hindi isinasabuhay ang kautusan ng Diyos at itinuturo naman ito kung yun lang po magiging batayan natin. Ang ibig sabihin nito, hindi patas, hindi pantay ang paningin ng Diyos sa atin, na mas mahal niya ang mga very good. Ganun, kung yun lang. Pero, makikita naman po natin na wala nang ibang nagturo sa Diyos Ama, kundi ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo.
Ano po ang naituro niya? Ano po yung aral niya sa kanyang buhay? Sino po ang nilapitan niya? Para kanino siya muling nabuhay? Hindi ba para sa mga patay? Para kanino siya muling natagpuan? Hindi po ba't sa mga naligaw? Para kanino siya muling naging malinis? Kung pangalan ang pinag-uusapan, hindi po ba't para sa mga marurumi? Kaya, tama nga naman, lahat ay mataas dahil sa Diyos na nagpataas. Panahon po ng Kwaresma, nasa ikalawang linggo na po tayo, isa lang po ang hamon sa atin. Sana po walang pataasan. Alangsing kakatas. Dahil ang mahalaga ay mahal tayo ng Diyos Ama. Meron pong isang pari na nagtanong sa bata, "Do you love God?" Sagot ng bata, "Yes, I love God." "With all your heart?" "No." "What? You do not love God with all your heart?" "I do not love God with all my heart. I love Him with all His heart." Sagot ng bata. Mahal mo ba ang Diyos? Opo, mahal ko ang Diyos. Buong puso mo? Hindi po. Bakit? Napakalit po ng puso ko para mahalin ang Diyos. Mahal ko ang Diyos dahil sa puso niya. Puso niyang tunay na makapangyarihan kung magmahal. Dahil ang lahat ay mataas. Ang lahat ay pantay-pantay. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mapagmahal na Ama. At magsitayo po kayo ngayon. Magsitayo. Ilapit pa ang ating mga pangangailangan sa ating Panginoong Diyos. At sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon. Panginoon, gawin mo kaming katulad mo. Panginoon, gawin mo kaming katulad. Upang mag-ibayo sa Santa Iglesia ang diwa ng pagbabalik loob sa Diyos at paglilingkod sa kapwa, alang-alang sa pagbabagong buhay ng mga naghahandap para sa binyag, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming katulad mo. Upang ang mga nanunungkulan sa ating pamahalaan ay maging tapat sa panata nilang maglingkod sa bayan nang walang halong pag-iimbot at makasariling pamumulitika, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming katulad mo. Upang ang mga walang matirhan, kaaya-aya ay mabigyan ng karampatang tirahan sa pamamagitan ng makatarungang batas, mahusay na pabahay at pagbukas loob na nilang pagtulong, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming katulad mo. Upang mabanaag sa ating pananalangin ngayon at sa pamumuhay natin pagkatapos ng misa, ang liwanag na nagmumula sa pusong kagaya ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming katulad mo. Panginoon, gawin mo po kaming katulad mo. Katulad mong nagpakababa at sa krus na kahihiyan, ikaw ay itinaas. Gawin mo po kaming katulad mo na ang tunay na mahalaga ay ang pagtataas, pag-aangat sa abang kalagayan ng aming mga kapatid na nawawala, nahuhuli, at naliligaw. Ikaw ang aming Diyos
sa iyo kami lahat uuwi at pakinabang ang iyong kaharian sa langit ang sa amin naghihintay. Muli rin nawa kaming mabuhay sa muli pagkabuhay ng iyong buktong na anak. Ipatunay naming malasap dito pa lang po sa lupa ang tunay na kahulugan ng kalangitan. Pinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo sa patnubay ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pag-aalay. Sa'yo ay alay, ang tinapay, tubig at alak. Alaala ni Jesucristo, nasa krus amin tinubos. Kaming lahat ngayon ay sama-sama, sumasambat nagpupuri sa'yo. Nandog ng iyong bayan ay tanggapin mo, na maging karapat-dapat ito. Buhay namin ay alay, Ama namin mapagmahal. Sana'y lagi mo patnubayan, nang sa tuwin ay laging tapat. Kaming lahat ngayon ay sama-sama, sumasambat nagpupuri sa'yo. Handog ng iyong bayan ay tanggapin mo, nang maging karapat-dapat ito. Lahat ng bagay ay likha mo, kung kaya sana'y pakinggan mo. Ang papuri ang pagsamba sa'yo, pasalamat sa biyaya mo. Kaming lahat ngayon ay sama-sama, sumasambat nagpupuri sa'yo. Handog ng iyong bayan ay tanggapin mo, nang maging karapat-dapat ito. Ama namin sa'yo ay alay, ang tinapay, tubig at alak. Alaala ni Jesucristo, nasa krus amin tinubos. Kaming lahat ngayon ay sama-sama, sumasambat nagpupuri sa'yo. Handog ng iyong bayan ay tanggapin mo, nang maging karapat-dapat ito. Kung buhay namin ay alay, Ama namin mapagmahal. Sana'y lagi mong patnubayan, nang sa tuwin
Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain, pati na ang ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang aming panahon, talino at yaman, ang aming kakayahan para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan at iangat sa kanilang abang kalagayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ang lahat po ay magsilot. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, Ama. Hinati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, Ama. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Maraming salamat, Ama, dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming lahat na magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo na ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ama, kaawaan mo rin kaming lahat, lalo na sa mga pagkakataong itinuring namin ang aming mga sarili bilang mas mataas kaysa sa iba. Pagindapatin mo pa rin kaming makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ama siya ng bawat isa sa atin. Kaya tumawag tayo sa Kanya sa pamamagitan ng dasal na itinuro ng Panginoong Jesucristo. Kay ayan mo, limawin
Pinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Pakiyuko muna ang iyong ulo at ipanatag mo ang iyong kaisipan. Kapayapaan ang mananatili sa iyong kalooban at mararamdaman mong nananatili ang iyong kaluluwa sa makapangyarihang kamay at pagmamahal ng Diyos Ama. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at hanggang ngayon ay sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Panginoon, tingnan mo po pananampalataya ng iyong mga anak at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Siya na tunay na mataas ay bumaba upang tayo na tunay na nasa ibaba ay kanyang maitaas. Ganito nagkita
at nagkaroon ng buhay ang relasyon ng tao sa Diyos Ama. Mapalad tayo hanggang ngayon, pinapaalala niya na mababa pa rin ang kalooban niya, bunga ng makapangyarihang pagmamahal niya. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat hindi dapat ako na karapat-dapat magpatuloy sa iyo. magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo ay dadalhin po tayo lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Sino ang makahiling, kayang natanggap
Ama naming mapagmahal, niloob mo pong kami magkasala-sala sa piging ng muli pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay tapos na. Humayo na tayong lahat sa kapayapaan ng ating Panginoon Jesucristo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Magandang gabi po sa inyo.